So, malamang koronektado talaga po sa illegal pogo operations ang mga personalities na to. At hindi lang siguro sa pogo, sa iba pang mga illegal activities dito po sa ating bansa. So makikita ninyo po, itong mga personalities na to, konektado sa previous administration. Ngayon, isa pang konektado sa previous administration, si dating presidential spokesman Harry Roque, na puganti na rin po. Wanted na rin po mga kababayan. Lahat sila magiging wanted, pinag-aanap ng batas at sigurado magsisipagtago. Ngayon mga kababayan, sa latest na balita, pati yung asawa malamang maging wanted na rin po. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. O yung mga pugante mga kababayan, mga pinaghanap ng batas na konektado during the previous administration po, sunod-sunod na pong nahuhulog sa kamay ng ating mga otoridad. So kahapon, nahuli na po yung dating DBM executive ni Digong na involved po sa anomalya ng Farmally na alala po ninyo. Nasilo na rin po mga kababayan ng ating mga authorities. At alam ninyo kung saan nasilo po? Saan nahuli? Sa Davao. Ayan po yung report ng Inquirer. Ex-DBM executive tag in Farmally mess arrested for graft in Davao City. Ayan po siya, si Lau Lloyd Christopher Abiliana. Abogado po siya. Ito yung pinapaharap mga kababayan sa investigasyon ng Senado. Nagtago. O ngayon, nahulog na po sa kamay ng ating mga authorities. At ang nakapagtataka kung bakit marami sa mga wanted persons po, mga pugante, naging taguan yung Davao City. Ano meron dyan sa Davao City? Pati mga kababayan tuloy si dating aktor Romnick Sarmenta napatanong. Yan po sabi ni Romnick Sarmenta, tanong lang, bakit yung mga pinaghanap ng batas madalas sa Davao natutuntun? Maganda ba talagang taguan ang Davao? O may tumutulong magtago? O nga no? Bakit sa Davao? Nasira yung Davao po? Dati bantog ang Davao mga kababayan as tourist destination. Dahil po sa masarap na durian. Isa pa sa dinadayo dyan sa Davao. Ngayon, hindi na po yata tourist destination. Naging destination ng mga pinaghanap ng batas. Naging haven for for criminals o mga pugante, pinaghanap ng batas. Sabi po ni Romnick Sarmenta, bakit yung mga pinaghanap ng batas madalas sa Davao natutuntun? Maganda ba talagang taguan ang Davao o may tumutulong magtago? Mapapaisip ka talaga mga kababayan. Ayan kasi yung mga natuntun sa Davao. Sa Davao, nagtangkang tumakas ang Dargani Brothers ng Farmally. Talagang sa Davao. Sa Davao City Airport, Davao City Airport din naharang ang isang boss ng Pogo Hub matapos magtangkang tumakas. Yan Nahuli sa Davao City po. Manager ng illegal Pogo sa Porac, nahuli sa Davao City. At ito pa sa Davao din, nakakuha ng Philippine birth certificate ang 1,200 na mga inchik. You see? Sa Davao din naglungga. Ito yung pinakang pamoso na pugante na nahuli po ng ating mga otoridad. Si Pacquiao. So, yung tanong mga kababayan ni Romnick Sarmenta pala, may legit
May basihan yung kanyang tanong, legit. Ito pa yung mga latest. Davao Police probe alleged deaths tied to Quiboloy's Angels of Death. Nandun kasi yung king. Botit na silo ng ating mga authorities. Ngayon, pati yung mga nagtago sa kanya, pinag-imbestigahan na rin mga kababayan. Yung mga cuddlers ni Pacquiao at kanyang mga kasama. Ngayon, ibigay ko muna sa inyo mga kababayan itong kwento tungkol sa pagkakahuli kay Attorney Christopher Lau. Yan po. Sabi dito sa balita ng Manila Standard, ex-DBM executive in Farmalimes arrested in Davao. Si former Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau, a key figure po sa 2020 Farmalimes scandal during the height of the Bidco pandemonium, ang nasilo po ng ating mga authorities kahapon, anong Wednesday, sa Davao City. The PNP Criminal Investigation and Detection Group said its tracker team served an arrest warrant issued by the Sandigan Bayan on September 12 at Lau's house in Obrero, Davao City. The graft charges stemmed from the complaint filed by former Senator Richard Gordon and Senator Risa Ontiveros before the Office of the Ombudsman over Lau's role in facilitating about 4 billion in public funds into Farmali or Pharmaceutical Corporation for the questionable purchase of medical equipment. Pinagpistahan po yung kaba ng bayan ng mga taga-Davao. Taga-Davao pala to. So makikita ninyo ang pattern ng pagiging masiba. Pagdating sa kwarta mga kababayan, pero hindi man natin nilalahat yung mga taga-Davao. May mga taga-Davao naman po at marami sa mga taga-Davao. Mga mabubuting mamamayan, yung mga mangilan-ilan lang mga kababayan, lalo na yung mga humawak ng posisyon during the previous administration po ito na Farmali scandal. Bilyon-bilyon po yung sinimot. Para familiar yan, Mr. Maravillas. Yung term na sinimot. Kung may 125 million na sinimot, ito po, bilyon. Grabe po talaga. Matindi yung korupsyon. So sabi rito, Sandigan Bayan 1st Division Chairperson Maria Teresa Mendoza Arsiga set the recommended bail at 90,000 pesos. In August, the Office of the Ombudsman filed graft charges against Lau at saka si former Health Secretary Francisco Duque over the alleged illegal funds transfer during the pandemonium from the DOH to the procurement service ng DBM. Yan ang background story nito mga kababayan. The Sandigan Bayan said the transfer of public funds for the COVID supplies was illegal and without basis. Duque earlier told the House Committee on Appropriations that former President Rodrigo Duterte directed the transfer of the funds. Publicly, this was made by the President in our weekly meeting or talk to the people, sabi po ni Duque. Farmali won at least 8.6 billion in government contracts for face masks and COVID test kits during Lau's term at PSDBM. Matindi po, pinagpistahan yung pera ng bayan. At ang nakakalungkot, sabi ni Senator Gordon, kung kailan pa yung mga tao niya are dying because of the pandemic, nagawaan niya nila ang ganitong karumal-dumal na krimen na pagsasamantala sa ating mga mamamayan. So sabi dito, some senators earlier raised questions if Farmali was favored due to its links with Duterte's former economic advisor Michael Yang. Yung kapatid pala po ni Michael Yang na huli din ng ating mga immigration officials. Kahapon lang, ibigay ko po yung kwento. For her part, Ontiveros said Lau should be prompted to reveal
the identity of the mastermind behind the corruption of COVID funds. Sabi ni Ontiveros, time to face the music, Atty. Lau. It's time for you to face the case against you. So sabi po ni Ontiveros, itong si Lau at saka mga kasama niya have exploited and plundered public funds while many Filipinos suffered from illness, hunger, and unemployment during the height of the pandemic. Yan po ang nakakalungkot. Talagang karumal-dumal yung ginawa nila. Kung kailan nasa gitna tayo ng pandemic, nangangamatay yung ating mga kababayan dahil po sa sakit. Yung iba nawala ng trabaho, marami yung nawala, nagsara yung mga companies, maraming nagugutom. Pagkatapos, nandun sila mga kababayan sa pagsasamantala sa pundo ng bayan. Talagang kahindik-hindik yung ginawa po ng previous administration. Lau's arrest, sabi po ni Ontiveros, should serve as a lesson for those who misuse their positions of authority for nefarious purposes. No matter how much you hide and do magic, you cannot avoid your responsibility to the law and the people. Sabi po ni Ontiveros. Ito yung message kahapon mga kababayan ni Risa Ontiveros. Time to face the music, Atty. Lau. Oras na para harapin mo ang mga kaso laban sa'yo. Ngayong nasa kamay ka na ng batas, aminin na rin sana kung sino nga ba ang mga big boss na may pakana at nakinabang sa korupsyon sa bilyong-bilyong COVID-19 funds. Kailangan managot si Atty. Lau at ang mga kasabwat niya sa pang-aabuso at pagkamkam sa kaban ng bayan, habang maraming Pilipino ang may sakit, nagugutom, at walang hanap buhay noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Finally, Atty. Lau's arrest should serve as a lesson to all who misuse and abuse their public positions to serve evil ends. Anumang pagtatago at pagmamagic ninyo, hindi nyo maiiwasan ang pananagutan ninyo sa batas at sa bayan. Malinaw po, mga kababayan. Ito naman po, mga kababayan, yung kapatid ni Michael Yang nahuli kahapon. So, itong si Jin, the elder brother of Hong Min Yang, also known as Michael Yang, has been apprehended at the NAIA Terminal 3 according to the Presidential Commission on Anti-Organized Crime Commission. Ayan po. Iyan siya mga kababayan. Michael Yang's brother arrested in NAIA. So sabi dyan sa balita ng Philippine Star, the brother of former presidential advisor Michael Yang has been arrested in NAIA kahapon po by the Bureau of Immigration or by the PAOK TF o PAOK, hindi PAOK TF, PAOK, sabi po ng Bureau of Immigration. Yang was the economic advisor, si Michael Yang, yung kapatid nitong nahuli. Dating economic advisor ni Digong, and has been linked to multiple scandals from the family mess during the COVID pandemic to illegal activities ng Pogo. Ngayon, itong kapatid niya na si Yang, Jansin, dinetain po ng Bureau of Immigration at ng PAOK nang siya po ay dumating sa NAIA from Cagayan de Oro. He faces a deportation case for undesirability and misrepresentation after allegedly misrepresenting himself as a Filipino and falsifying information regarding the Securities and Exchange Commission Certificate of Phil Sanja Corporation. Itong Phil Sanja Corporation is still corporation owned by Sanjin. Ngayon, yung isa pang kapatid ni Michael Yang, si Hongjiang Yang, was proven to have direct transactions with former Bamban Tarlac Mayor Alice Goo, who faces multiple cases due to the alleged ties to Pogos. One of the cases she faces is misrepresentation.
So, malamang koronektado talaga po sa illegal pogo operations ang mga personalities na to. At hindi lang siguro sa pogo, sa iba pang mga illegal activities dito po sa ating bansa. So makikita ninyo po, itong mga personalities na to, konektado sa previous administration. Ngayon, isa pang konektado sa previous administration, si dating presidential spokesman Harry Roque, na puganti na rin po. Wanted na rin po, mga kababayan. Lahat sila magiging wanted, pinag-aanap ng batas, at sigurado magsisipagtago. Ngayon, mga kababayan, sa latest na balita, pati yung asawa, malamang maging wanted na rin po. Pinapatawag na rin po ng Congress eh. Ayan po. Quadcom issues show cause order versus fugitive Harry Roque's wife. Kita ninyo, mamamayad kayo sa batas sa inyong mga pagmamalabis. Sabi dito sa report ng Impact Leadership, Relationship Goals, the House Quad Committee issues a show cause order against Myla Roque, wife of former presidential spokesperson Harry Roque, during its 6th public hearing on Thursday, kahapon po. Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano, co-chairperson of the Quad Committee, moved to issue the order due to Myla Roque's failure to attend the ongoing investigation into the interlocking issues of illegal pogos, illegal drug trade, and extrajudicial killings, and for not providing a medical certificate previously requested by the committee. So pag hindi siya, mga kababayan, mag-attend tulad ng kanyang asawa, magiging puganti na rin, pati yung asawa ni Harry Roque. Diyan na niya, Mr. Marabilia, saan kaya nagtatago sila? Baka sa Davao din. Di ba? Lahat ng takbuhan po ng mga pinag-hanap ng batas, Davao na. Nandun kasi niya, Mr. Maravillas, yung puno. Yung puno nila, nandun. Paduano noted that Myla Roque had been invited to a prior hearing and the requested documents were still outstanding. The motion was approved without objection by the Quadcom chairperson in Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers. Myla Roque was listed as an incorporator of a company linked to Lucky South 99, an illegal pogo raided in Porac, Pampanga. Ang hanap buhay po nila, yan lahat illegal. Kita ninyo, nagsipagsingawan po. Meanwhile, Harry Roque is now being treated as a fugitive by the House of Representatives due to his refusal to appear before the Quadcom. He faces an arrest warrant from the Quadcom for refusing to submit documents related to his wealth linked to the illegal operations of Lucky South 99, despite initially promising to provide his statement of assets, liabilities, and net worth o SALNs and other financial records. So ang relationship goals nila ngayon, mga kababayan, papuntang kulungan. Kita ninyo, mga kababayan. O ngayon, sa Quadcom kahapon, ni-reveal ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog yung plot laban sa kanya. Nag-react na po si Bato. Ito ngayon yung balita. Bato de la Rosa denies plotting to kill Jed Mabilog. Magpaliwanag po kayo, Senador, sa Quadcom. Hindi uubra po yung inyong mga statement sa mainstream media. Kailangan po sagutin mo yung mga tanong ng ating mga congressmen. Kalimutan mo na yan, mga interparliamentary courtesy. Kasi nga po, unang-una, yung kaalyado mo na Vice Presidente si Inday, wala mang interparliamentary, walang courtesy sa kanya. Hindi pala interparliamentary kasi Vice Presidente siya. Ang rumispeto lang sa kanya, yung Congress, kasi hindi siya kinontempt. Pero siya, wala siyang kortesiya. Di niya nirespeto yung Congress. Pumunta nga siya doon, pero naglabas lang siya ng statement. Afterwards, umuwi. Ayaw ding sagutin
Yung mga tanong, malamang yung kanyang sinasabing may nilulutong impeachment, yun tuloy ang mangyari sa kanya. Di ba? O ngayon, balikan natin itong si Bato kasi nag-deny. Sabi kahapon mga kababayan ni dating Mayor Mabilog, he backed out of meeting De La Rosa at Camp Crame in 2017 after he received a call that he would be killed if he pushed through with a visit. Ngayon, ito naman yung bersyon ni Bato. Before Mayor Jed Mabilog disappeared niya, tumawag siya sa akin at very much worried daw siya for his safety. I told him, so far, ang pagkakilala ko sa iyo, mabait ka na Mayor at tumutulong ka sa anti-drug efforts ng PNP. Di bali kung takot ka, pumunta ka dito sa akin sa Crame and I can assure you, walang mangyayari sa iyo. Kukumbinsin ko si Presidente Duterte na matino kang tao, sabi ni Bato. Sabi niya, yes, sir, pupunta ako dyan. Later on, tumawag siya ulit sa akin na hindi na daw siya pupunta sa akin kasi may nag-advise daw sa kanya. Hindi ko lang sure kung sinabihan niya ako na lilipad na siya papuntang Japan or natanggap ko na lang ang info na yan later. De La Rosa called it an incredible story that he would have Mabilog killed of all places in Camp Crame. Very incredible naman yon na pupuntahin ko siya sa Crame para patayin, sabi ni De La Rosa. Of course, siyempre, hindi man sa loob ng Crame kasi alangan man sa loob. Baka on the way, may nakaabang na. Di ba? Butit may nag-advise kay dating Mayor Jed Mabilog. Napaiyak po si dating Mayor Mabilog. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.